Noong araw na iyon, hindi lang isang babaeng Arabo ang nanginginig na tumayo sa harap ng salamin sa paliparan ng Ninoy Aquino, kundi isang buong bansa sa gitnang silangan ang nagpatawag ng isang madaliang press conference. Tama, isang press conference sa gitna ng tanghali, nag-uunahan ang mga ahensya ng media sa pag-uulat at siksikan ang mga headline. Ang babaeng Arabo ay tumakas at nasa Pilipinas. Si Mariam, anak ng isang tanyag na pamilya, ay nawala mula sa Saudi Arabia. Nakarating siya sa Maynila. Ang dahilan, isang lalaking Pilipino na tila nakakakilabot pakinggan, hindi po ba? Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang mga komento sa social media sa kanluran ay sumabog. Ano ang mayroon sa mga lalaking Pilipino na kaya niyang isugal ang lahat? Nakakainggit talaga. Isang babae mula sa isang mahigpit na lipunan na naglakas loob na tumawid ng hangganan para sa isang lalaking Pilipino, tunay ngang isang misteryo ng Asya ang Pilipinas. At pagkatapos, isang imahe na yumanig sa buong mundo ang kumalat. Isang batang babae na nakatayo sa banyo ng Ninoy Aquino International Airport, nanginginig ang dalawang kamay habang tinatanggal ang hijab, isang bagay na kinailangan niyang isuot sa loob ng 20 taon sa kanyang sariling bayan. Sa sandaling iyon, nang bumagsak ang hijab, tinitigan ni Mariam ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang tunay na buhok, ang kanyang tunay na mukha, ang kanyang tunay na mga mata na matagal niyang itinago. Huminga siya ng malalim, na para bang ito ang unang pagkakataon na nakahinga siya gamit ang sarili niyang mga baga, hindi sa ilalim ng kontrol ng sinuman. Ito ba ang kalayaan? Bulong ni Mariam. Hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang sigaw mula sa puso ng isang babaeng nabuhay na parang anino, parang isang pintong nakakandado mula sa labas. Ngunit mga Ginoo at ginang, ang sandaling pagtanggal ni Mariam ng kanyang hijab ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na magpapahanga sa buong mundo. Dahil pagkalabas niya ng banyo, ang unang nakita niya ay ang International Arrivals Gate, kung saan isang lalaking Pilipino ang naghihintay sa kanya na may hawak na puting karatula na may sulat kamay na mga salita sa Ingles at Arabic. Welcome Mariam to the Philippines. Ang sandaling iyon ay nagpatibok ng kaunti sa puso ni Mariam, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Isang lalaki ang naghihintay sa kanya hindi para bantayan siya, kundi para protektahan siya. Ngunit mga nakatatanda na nakikinig sa kuwentong ito, ang tunay na dahilan kung bakit ang isang babaeng tulad ni Mariam ay naglakas loob na isugal ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pamilya at maging ang kanyang buhay para makarating sa Pilipinas. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig, mas malaki ito kaysa sa pag-ibig, mas malalim kaysa sa pag-ibig. Ito ay isang aral na nagpabago sa paningin ng isang buong bansa sa gitnang silangan sa Pilipinas. At ang tanong na nag-iwan sa milyon-milyong tao sa Reddit na nakanganga ay nananatiling walang sagot. Sa huli, ano sa Pilipinas ang nagpabago sa buhay ni Mariam sa loob lamang ng halos 10 oras na paglipad? At ang lalaking iyon na nagngangalang Juan, ano ang mayroon sa kanya na kinaiinggitan ng buong mundo? Mga Ginoo at ginang, kumapit kayong mabuti dahil ang mga susunod na mangyayari mula Riyadh hanggang Maynila ay higit pa sa anumang imahinasyon. Kung ayaw ninyong makaligtaan ang anumang detalye ng kamangha-manghang kwentong ito, tandaan na mag-komento, mag-like at mag-subscribe sa channel para magkaroon ako ng motibasyon na ipagpatuloy ang pagkukuwento sa inyo ng mga susunod na bahagi. Ako si Mariam, ipinanganak sa Riyadh, ang kabisera ng isa sa pinakamayamang bansa sa gitnang silangan kung saan nagniningning ang mga skyscraper tuwing gabi. Kung saan mas marami ang mga mamahaling sasakyan kaysa sa mga ordinaryong sasakyan, kung saan tila pinayayaman ng langis ang lahat, ngunit ito rin ang lugar kung saan ang mga kababaihan ay nabubuhay na parang mga ibong nakatali ang mga paa mula pa noong matuto silang lumipad. Hindi ako nagkulang sa materyal na bagay sa aking pagkabata, mayaman ang aking pamilya. Ang aking ama ay dating tagapayo para sa isang malaking negosyante. Ang aking ina ay nasa bahay, nag-aalaga ng mga anak, sumusunod sa tradisyonal na pamumuhay. Mayroon akong sariling silid, magagandang damit, mga aklat sa ibang wika, at maging isang bagong laptop. Ngunit ang lahat ng kaginhawahang iyon ay palamuti lamang sa isang nakakulong na hawla.
Ang mga kababaihan sa Riyadh noong panahong iyon ay may tatlong bagay na hindi dapat kalimutan. Una, dapat takpan ang kanilang mukha kapag nasa labas. Pangalawa, hindi sila maaaring magpasya sa kanilang sariling oras. Pangatlo, laging kailangan ng isang lalaking tagapag-alaga na tinatawag na maharam para magpasya para sa kanila sa lahat ng bagay, malaki man o maliit. Naaalala ko pa rin ang isang hapon noong ako ay 14 taong gulang. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Pinapanood ang mga batang lalaki na kaedaad ko na nagbibisikleta sa labas. Tumatawa ng malakas sa buong kapitbahayan. Samantalang ako, nakasuot ng abaya na hanggang sakong, nakatakip mula ulo hanggang mukha. Naghahanda na bisitahin ng isang tiyahin dahil sinabi ng aking ina, Mariam, ang mga anak na babae ay dapat maging disente. Huwag kang titingin sa kaliwat kanan kapag nasa labas. Noong panahong iyon, hindi ko maintindihan kung bakit ang pagtakip sa sarili ay nangangahulugang paggalang o kung bakit ang tingin ng isang babae ay itinuturing na mapanganib. Ang alam ko lang, mula pagkabata, tinuruan na akong maging mahiyain, maglakad ng dahan-dahan, magsalita ng mahina at hindi lumabas ng bahay ng mag-isa. Ang aking ama, isang mahigpit na tao na minsan ay malamig pa, ay laging nagpapaalala. Mariam, kung gusto mong umalis pagkatapos ng 3 ng hapon, kailangan mong sabihin muna sa akin. Palagi niyang sinasabi iyon sa isang boses na hindi malakas ngunit matalas na parang isang talim. Nasanay na ako sa pakiramdam na hindi ako ang may-ari ng sarili kong buhay kundi isang mahalagang bagay na kailangang protektahan ng aking ama sa pamamagitan ng kontrol. Ngunit ang pinakanakakasakal sa lahat ay hindi ang damit. Hindi ang mga patakaran, kundi ang tingin ng lipunan. Kapag ang isang batang babae ay lumabas ng walang kapatid na lalaki o ama, agad na magbubulungan ang mga kapitbahay. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Ang mga tao sa kalye ay titingin ng masama. Ang isang babae na naglalakad ng mag-isa ay hindi disente. Sa Riyadh, ang kalayaan ay hindi inaalis sa pamamagitan ng karahasan. Ito ay unti-unting kinakain ng kultura, ng mga tingin, ng mga salita, at ng tradisyonal na belo na ipinasa sa maraming henerasyon. Noong bata pa ako, akala ko ang buong mundo ay ganoon. Ngunit pagkatapos ay nakita ko sa telebisyon ang mga babaeng dayuhan na nakangiti ng malapad, hinahayaan ang kanilang buhok na ihipan ng hangin, nagmamaneho ng motorsiklo, nakatayo sa entablado na kumakanta. Tinanong ko ang aking ina, bakit sila pinapayagang gawin iyon? Napabuntong hininga ang aking ina dahil sila ay mga dayuhang babae. Tayo, kailangan nating panatilihin ang tradisyon. Tradisyon? Isang salita na maganda pakinggan mula sa malayo. Ngunit para sa aming mga kababaihan, ito ay parang isang malambot na lubid ngunit mahigpit ang pagkakatali. Minsan, gusto kong mag-aral sa gabi para pagbutihin ang aking Ingles. Agad na sinabi ng aking ama, ano ang gagawin ng isang anak na babae sa labas sa gabi? Natahimik ako. Alam kong walang silbi kung magsasalita pa ako. Ilan ang mga pangarap ko? Marami. Ngunit karamihan ay kailangan kong itiklop at itago sa isang kahon tulad ng pagtatago ng mga hindi na ipadalang liham. Gayunpaman, si Mariam, ang batang babae na laging pinupuri bilang masunurin, ay mayroon pa ring sariling lihim na sulok. Ang sulok na iyon ay nasa loob ng laptop na akala ng aking ama ay ginagamit ko lamang para sa pag-aaral. Madalas ko itong binubuksan sa gabi, hinihintay na matulog ang buong pamilya. Nag-i-internet ako para manood ng mga travel clip, panoorin ng mga eksena ng mga babaeng nagmamaneho, nagtatrabaho, nakatayo sa gitna ng kalye nang walang sinumang sumisita. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagkaroon ako ng isang kakaibang pag-iisip. Bakit hindi ako maaaring maging katulad nila? Ang tanong na iyon noong panahong iyon ay sapat na upang, kung narinig ng aking ama, mas mahigpit pa akong babantayan. Ngunit alam ninyo, ang mga tao ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Kung mas pinipigilan, mas lumalakas ang presyon. Kapag nakahanap ito ng kahit isang maliit na siwang, ito ay sasabog. Para sa akin, ang siwang na iyon ay ang pagnanais para sa kalayaan. Ang pagnanais na makita ang mundo sa pamamagitan ng sarili kong mga mata, hindi sa pamamagitan ng siwang ng isang belo. Ang pagnanais na huminga nang hindi kailangang humingi ng pahintulot
Ang pagnanais na mabuhay bilang isang buong tao, hindi isang babae na dapat sumunod. Ngunit sa Riyadh, ang mga hangaring iyon ay nananatili lamang sa isip, na parang nakakulong ako sa isang maganda, mabango, malinis na aparador ngunit walang susi. At isang araw, nakita ko ang Pilipinas sa isang pelikula. Nakita ko ang mga babaeng Pilipino na nakaupo mag-isa sa isang coffee shop, nakasuot ng komportableng damit, nakikipagtawanan sa mga kaibigang lalaki at higit sa lahat, walang sino man ang tumitingin sa kanila na parang gumagawa sila ng kasalanan. Nang makita ko ang eksenang iyon, para akong nakasilip sa siwang ng pinto patungo sa ibang mundo. Isang mundo na alam kong hindi ko maaaring pasukin. Ngunit sino ang mag-aakala na ilang taon lamang pagkatapos ako mismo, si Mariam, ay maglalakas loob na sirain ang aparador na walang rehas na iyon, maglakas loob na iwanan at ang aking buhay ay nagbago magpakailanman. Kung tatanungin ninyo ako, Mariam, anong sandali ang nagpabago sa landas ng iyong buhay? Agad kong sasabihin, isang pelikulang Pilipino. Kakaiba pakinggan, hindi po ba? Sa gitna ng mahigpit na kabisera ng Riyadh, kung saan abala ang mga lalaki sa pag-uusap tungkol sa langis, habang ang mga babae ay namumuhay ayon sa bawat mahigpit na kaugalian. Ngunit isang maliit na pelikula lamang sa screen ng laptop ang nagpabago sa kapalaran ng isang batang babae. Noong araw na iyon, katatapos ko lang sa mga gawaing bahay, naghahanda ang aking ina ng hapunan habang nagbabasa ng balita ang aking ama. Ang kasama ko sa silid sa universidad, si Alia, ay marahang hinila ang aking kamay at bumulong na parang gumagawa ng malaking kasalanan. Mariam, mamayang gabi, may ipapanood ako sa iyong isang pelikulang Pilipino, ngunit tandaan mong isara ang pinto. Pelikulang Pilipino? Hindi ko man lang maisip kung ano ang hitsura ng bansang iyon, maliban sa malabong ideya na ito ay nasa isang lugar sa silangan, napakalayo sa disyerto ng aking bayan. Noong gabing iyon, nagtalukbong kami ng kumot, binuksan ang laptop sa ilalim ng maliit na dilaw na ilaw at pagkatapos ay lumitaw ang unang imahe. Isang babaeng Pilipino na nakasuot ng mapusyaw na asul na damit na nakaupo mag-isa sa isang coffee shop. Marahang hinahangin ng hangin ang kanyang buhok. Sa harap niya ay isang tasa ng umuusok na kape. Sa tabi niya ay isang kuwaderno at sa kabilang mesa ay ilang mga kaibigang lalaki na masayang nagtatawanan. Natigilan ako. Hindi dahil sa magandang tanawin, kundi dahil iyon ay isang bagay na hindi mailarawan sa isip sa aking bayan. Isang babae na nakaupo mag-isa ng walang lalaking tagapag-alaga, natural na nakikipag-usap sa mga lalaki ng hindi pinagtitinginan. Diyos ko, akala ko ito ay isang science fiction na pelikula. Tinanong ko, si Alia, sila ba talaga ay pinapayagang gawin iyon sa totoong buhay? Ngumiti si Alia. Siyempre. Sa Pilipinas, napakalaya ng mga kababaihan, pumapasok sila sa paaralan, nagtatrabaho, lumalabas kasama ang mga kaibigan, nang hindi kailangang humingi ng pahintulot kaninuman. Napalunok ako, tiningnan ko ang babae sa screen na parang nakakita ako ng isang mitolohiyang nilalang. Hindi ko maintindihan kung bakit napakalakas ng tibok ng aking puso. Marahil dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, para akong nakatingin sa bersyon ng sarili ko na gusto kong maging. Noong gabing iyon, natapos ang pelikula ngunit hindi ako makatulog. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa mundong ito, mayroon bang isang lugar kung saan ang mga kababaihan ay talagang malaya? Mula noong araw na iyon, nagsimula akong lihim na maghanap ng mga pelikulang Pilipino para panoorin. Noong una, mga romantikong pelikula. Pagkatapos ay mga pampamilyang pelikula, mga pelikulang pangkabataan. Nabighani ako, hindi dahil sa nilalaman ng pelikula, kundi dahil sa takbo ng buhay sa Pilipinas, ang ingay ng mga motorsiklo, ang tawag ng mga naglalako sa gabi, ang tanawin ng mga batang babae na nagtatawanan sa kalye, ang tanawin ng mga estudyanteng nakaupo sa bangketa, kumakain ng inihaw na mais. Lahat iyon ay isang mundong ganap na kabaligtaran. Riyadh, habang nanonood ako, lalo akong nagtataka. Bakit ang mga babaeng Pilipino ay maaaring mabuhay bilang ganap na tao samantalang ako ay hindi? Nagsimula akong gawin ang isang bagay na kung malalaman ng aking ama, malamang ay mabibigla siya ng husto na hindi siya makapagsalita. Nag-aral ako ng Tagalog, walang paaralan, walang aklat,
walang nagtuturo, ako lang, ang laptop ko, at ang mahahabang tahimik na gabi na parang disyerto. Nagsimula ako sa mga simpleng salita. Magandang araw, salamat, kalayaan. Pinapanood ko ang mga pelikulang Pilipino at sinusubukang gayahin ang mga aktor. Nag-download ako ng OPM, paulit-ulit kong pinakinggan ang isang kanta hanggang sa makabisado ko ang bawat nota. Isinulat ko ang bawat bagong salita sa isang maliit na kuwaderno na itinago ko sa ilalim ng unan. Sa gabi, kapag patay na ang mga ilaw sa bahay, isinusuot ko ang aking maliliit na earphone, nakikinig sa mga Pilipinong mga awit na kumakanta tungkol sa kabataan, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa kalayaan na hindi ko pa naranasan. Minsan, biglang binuksan ng aking ina ang pinto, nagulat ako, agad kong pinatay ang video kung saan nag-aaral ako ng pagbigkas ng salitang maglakad-lakad. Nagtanong ang aking ina, "Mariam, ano ang ginagawa mo at laging nakayakap sa laptop?" Ngumiti ako. Nanood po ako ng mga video sa pagluluto. Tumango ang aking ina, lubos na naniniwala dahil ang mga babaeng Arabo na nanonood ng mga video sa pagluluto ay karaniwan. Kung nalaman ng aking ina na nag-aaral ako ng Tagalog, malamang ay kinuha na niya ang laptop. 3 taon. Ganun ako nag-aral ng patago. 3 taon. Ako lang ang nakakaalam na umiiral ang pangarap na ito. 3 taon. Itinago ko ang pinakamalaking sikreto ng aking buhay. Ang sikreto tungkol sa isang bansa na hindi ko pa napuntahan, ngunit nagpapatibok ng aking puso ng mas mabilis kaysa sa pag-iisip tungkol sa sarili kong kinabukasan. At isang araw, hindi sinasadyang nabasa ko ang isang post sa Reddit na may milyon-milyong views, "Why are Filipino men so loved in Asia?" Bakit napakamahal ng mga lalaking Pilipino sa Asia? Nagulat ako. Akala ko ako lang ang nakakakita na espesyal ang Pilipinas. Hindi pala. Ang buong mundo rin ay nagtataka, nagugulat, nag-aaral tungkol sa bansang iyon. At sa sandaling iyon, sinabi ko sa aking sarili, "Mariam, isang araw, kailangan mong pumunta sa Pilipinas. Hindi para makipagkita sa sinuman, hindi para maghanap ng pag-ibig, kundi para hanapin ang aking sarili." Hindi ko alam. 1 taon lamang pagkatapos, itinakda ng tadhana na makilala ko ang lalaking nagngangalang Juan, ang taong nagpatupad sa pangarap kong Pilipinas, hindi na isang panaginip, kundi ang tanging daan para makatakas ako sa aparador na walang rehas ng Riyadh. Noong taong iyon, nag-organisa ang Riyadh ng pinakamalaking internasyonal na trade fair sa rehiyon. Ako, si Mariam, ay naatasang maging interpreter dahil sa aking kahusayan sa Ingles at kaunting Tagalog na walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam. Ang trabaho bilang interpreter noon ay parang isang maliit na tulay na nag-uugnay sa akin sa mundo habang kailangan ko pa ring manatili sa likod ng iba. Maingay ang trade fair, daan-daang mga booth ang nagniningning sa ilalim ng dilaw na ilaw. Ang mga lalaking nakasuot ng puting thobe ng Saudi Arabia ay naglalakad-lakad, ang mga negosyanteng Europeo ay nakasuot ng eleganteng suit, habang ang mga babaeng tulad ko ay nakatayo sa tabi ng mesa, may hawak na mga dokumento, ngumingiti ng tama, at nagsisilbi sa mga negosasyon kung saan hindi kami tunay na itinuturing na bahagi nito. Nasanay na ako doon. O mas tamang sabihin, akala ko ay kailangan kong masanay hanggang sa dumating siya. Isang maliit na booth na may nakasabit na bandila ng Pilipinas na may pula, puti at asul na may araw at 3 bituin. Isang lalaki ang nakatayo roon, maliwanag ang mukha, medyo payat ngunit mabilis, may hawak na isang tumpok ng mga dokumento. Ang unang lalaking Pilipino na nakilala ko sa aking buhay. Lumapit siya, ngumiti, at inilahad ang kanyang kamay. "Hello, ako si Juan. Ikinagagalak kitang makilala." Medyo nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na isang lalaki sa isang internasyonal na kaganapan ang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Nang magpakilala, hindi tumitingin sa ibang lugar, hindi yumuyuko dahil sa takot na maging kawalang galang sa tradisyon, hindi nagbibigay ng mapanuring tingin tulad ng mga dayuhang negosyante. Ang kanyang tingin ay taos-puso, may tiwala sa sarili at pantay. Sumagot ako sa Tagalog, medyo nag-aalangan pa. "Ako si Mariam, ikinagagalak kitang matulungan." Nanlaki ang mga mata ni Juan. Nagulat. "Wow! Ang galing mong magtagalog. Saan ka nag-aral?" Nag-atubili ako.
Ako. Nag-aral ako ng patago. Biglang lumungkot ng kaunti ang mukha ni Juan, isang mabilis na pagdaan ng kalungkutan. Nagtanong siya ng mahina na parang natatakot na masaktan ako. Patago? Bakit kailangang patago? Isang napakaordinaryong tanong para sa isang Pilipino. Ngunit para sa akin, iyon ay isang tanong na tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Sumagot ako ng mahina. Sa aking bayan, ang mga kababaihan ay hindi hinihikayat na mag-aral ng mga bagay na labas sa tradisyon. Hindi ngumisi si Juan, hindi nagpakita ng awa. Tiningnan niya ako ng mabuti. Ang kanyang tingin ay hindi ng isang taong nanghuhusga, kundi ng isang taong gustong umunawa. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatulog sa akin sa loob ng maraming gabi. Ang galing mo. Sa kabila ng ganyang sitwasyon, hindi ka sumuko. Nakatayo ako ng walang kibo. Sa loob ng 20 taon, wala pang lalaking nagsabi sa akin yan. Sa loob ng 3 araw ng trade fair, palaging magkasama kami ni Juan. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng ibang mga lalaki ay napakalinaw na kung minsan ay akala ko ay nagkakamali ako ng pandinig. Isang kliyenteng Europeo ang nagsabi, nang walang galang, "Hey girl, bring me coffee." "Hoy, dalhin mo ako ng kape." Iwinagayway ng isa pang negosyante ang kanyang kamay sa akin na parang isang panyo. Ang ilang mga Arabo ay nakikipag-usap nang hindi tumitingin sa aking mukha na parang hindi ako umiiral. Ngunit sa tuwing si Juan na ang magsasalita, palagi niyang sinasabi, "Miss Mariam, maaari mo ba akong tulungan sa bahaging ito? Sa tingin mo ba ay angkop ang probisyong ito sa merkado? Kung pagod ka na, magpahinga ka muna, kaya kong maghintay. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng paggalang." Ang mga kababaihan sa aking bayan ay madalas na pinapahalagahan sa paraang pinangangalagaan ngunit hindi kailanman iginagalang bilang isang taong may sariling opinyon. Iba si Juan, hindi niya ako pinupuri, itinuturing niya akong isang tunay na kasamahan. Sa huling araw ng trade fair, nag-ipon ako ng sapat na lakas ng loob upang itanong ang bagay na laging bumabagabag sa akin. "Juan, lahat ba ng lalaking Pilipino ay tulad mo?" Itinaas ni Juan ang kanyang kilay, medyo natawa. "Normal lang ako. Sa Pilipinas, ang paggalang sa kababaihan ay isang bagay na natural. Natural. Ang salitang iyon ay parang isang ihip ng hangin sa aking buhay sa Riyadh. Ang natural doon ay ang mga kababaihan ay dapat magtakip ng mukha, umupo sa likod ng sasakyan ng mga lalaki at magulat saan man sila pupunta. Sa Pilipinas, ang natural ay sila ay nabubuhay bilang isang buong tao. Sa sandaling iyon, alam kong nasilayan ko na ang unang sinag ng liwanag sa aking buhay. Hindi dahil mas espesyal si Juan kaysa sa ibang mga lalaki, kundi dahil sa pamamagitan ni Juan, nakita ko ang imahe ng isang bansa kung saan ang mga kababaihan ay iginagalang, pinakikinggan, at nabubuhay ng totoo sa kanilang sarili. Natapos na ang trade fair, pauwi na si Juan. Noong gabing iyon, matagal kong tinitigan ang telepono sa aking kamay. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nag-text ako sa isang lalaki, labag sa lahat ng tuntunin ng lipunang aking ginagalawan. "Juan, kung may oras ka, maaari ba tayong magkita sa coffee shop sa lobby ng hotel? May mahalaga akong gustong sabihin." Nanginginig ako na parang gagawa ako ng isang krimen. Ngunit salungat sa takot sa aking puso, sumagot lamang si Juan ng isang simpleng pangungusap. "Siyempre, hinihintay kita." Noong gabing iyon, sinabi ko kay Juan ang bagay na matagal ko nang itinatago. "Juan, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gustong-gusto ko." Matagal akong tiningnan ni Juan, hindi nagulat kundi naawa. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, "Naiintindihan ko kung gaano karaming lakas ng loob ang kinailangan mo para sabihin ang pangungusap na iyon." At marahan siyang sumagot, "Kung isang araw ay makarating ka sa Pilipinas, hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa." Isang pangungusap na tila simple, ngunit nagbukas ng pinakamalaking pinto sa aking buhay. Mula sa sandaling iyon, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang malayong bansa sa mapa. Ito ay naging isang daan palabas, isang pag-asa, isang landas na kailangan kong hanapin. At si Juan ang unang nagbigay sa akin ng susi upang buksan ang pintong iyon. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Juan sa lobby ng hotel, umuwi ako na may kakaibang pagtibok ng puso. Hindi dahil sa pag-ibig, hindi pa. Noong panahong iyon,
hindi ko pa ito matatawag na pag-ibig, kundi dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, sinabi ko ang aking pangarap sa ibang tao. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay tila lumabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Akala ko, pagkatapos kong sabihin iyon, magiging payapa na ang lahat. Ngunit hindi. Ang sandaling iyon mismo ang nagbukas ng isang malakas na bagyo na yumanig sa buong pamilya ko. Isang buwan matapos umalis si Juan sa Riyadh, nangyari ang pinakahindi inaasahang bagay. Inanunsyo ng gobyerno ng Saudi Arabia ang isang bagong programa ng scholarship na eksklusibo para sa mga kababaihan upang itaguyod ang pambansang pananaw sa pag-unlad. Ang listahan ng mga bansang maaaring pag-aralan ay iba-iba: Canada, Japan, South Korea, Malaysia at Pilipinas. Nang makita ko ang pangalan ng Pilipinas, parang piniga ang puso ko. Diyos ko, hindi ba ito ang pagkakataon na matagal ko nang ipinagdarasal sa kawalan ng pag-asa? Hindi ako nag-atubili kahit isang minuto. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop, naghanap ng mga dokumento, inayos ang aking CV, at nagsulat ng isang sanaysay hanggang sa halos mag-umaga. 3 taong pag-aaral ng Tagalog ng patago. Ngayon ay naging isang gintong kalamangan na kahit ako ay hindi inaasahan. Nag-aral ako araw at gabi. Kumuha ako ng pagsusulit sa Tagalog sa mataas na antas. Sumulat ako ng isang sanaysay para sa scholarship na may pamagat na "Bakit gusto kong mag-aral sa Pilipinas, ang bansa ng kalayaan at pagkakataon para sa mga kababaihan." Alam kong kung mababasa ng aking ama ang sanaysay na ito, agad niya itong ipapabura. Kaya't itinago ko ang mga papeles sa isang kahon na nakakandado gamit ang isang maliit na pilak na susi. Nang matanggap ko ang abiso na natanggap ako sa scholarship, tumayo ako ng ilang minuto. Hindi ako umiyak, hindi ako tumawa. Inilagay ko lang ang aking kamay sa aking puso at naramdaman itong tumitibok na parang gustong kumawala sa aking dibdib. May pagkakataon na talaga ako. Makakapunta na talaga ako sa Pilipinas. Ngunit pagkatapos, na parang isang malaking bato na bumagsak, bigla kong naalala na hindi madaling tatanggapin ng aking pamilya ito. Ang pagpupulong ng pamilya ay naganap noong gabing iyon. Sa sala, nakaupo ang aking ama sa gitna, tuwid na parang isang poste. Nakaupo sa tabi niya ang aking ina, nag-aalala. 2 tiyahin, 2 tiyuhin ay dumating din. Sa Saudi Arabia, ang pag-aaral ng isang anak na babae sa ibang bansa ay hindi personal na bagay. Ito ay isang bagay na kinasasangkutan ng buong angkan. Tumayo ako sa harap nila na parang nasa isang paglilitis para sa sarili kong buhay. Diretsyong nagtanong ang aking ama, "Mariam, gusto mong pumunta sa Pilipinas ng mag-isa?" Tumango ako. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Mas mabigat na ang boses. "Bakit? May pamilya ka ba doon? May mga kamag-anak ka ba? Sino ang magpoprotekta sa iyo?" Napalunok ako. Hindi ko masabing dahil gusto kong maging malaya, lalo namang hindi ko masabing dahil may isang lalaki doon na gumagalang sa akin. Sumagot na lang ako dahil gusto kong mag-aral, palawakin ang aking kaalaman. Isang tiyahin ko ang agad na sumingit. Para saan pa ang pag-aaral ng isang babae? Kailangan pa rin niyang mag-asawa sa huli. Nagdagdag ang isang tiyuhin, malayo ang Pilipinas at hindi ito isang bansang Muslim. Kapag pumunta ka doon, sino ang magbabantay sa iyo? Kinagat ko ang aking labi. Hindi na ako bata, 27 taong gulang na ako. Nanlaki ang mga mata ng aking ama. Kahit gaano ka pa katanda, anak ka pa rin sa pamilyang ito. "Mariam, hindi ka pinapayagang pumunta sa Pilipinas." Nagulat ako. Ang pangungusap na iyon ay parang isang latigo na humampas sa aking puso. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon sa aking buhay, sinabi ko kung ano talaga ang nasa isip ko. "Ama, hindi ako isang ari-arian, gusto kong magpasya para sa sarili kong buhay." Natigilan ang buong silid. Ang hangin ay napakabigat na tila maaaring hiwain ng kutsilyo. Tumayo ang aking ama. "Mariam, paano mo nasasabi iyan sa harap ko?" Nanginginig ako ngunit hindi ako umatras. Nakatira ako sa isang hawla sa loob ng 27 taon. Hindi na ako maaaring bumalik doon. "Ama, nagmamakaawa ako sa inyo. 1 taon lang. Gusto kong makita ang mundo sa labas. Gusto kong malaman kung sino ako." Nagsimulang umiyak ang aking ina. Sinabi ng isang tiyahin ko ng mahina, "Kapatid, scholarship ng gobyerno iyan. Masyado tayong mahigpit."
Tumingin ang aking ama sa lahat. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagmamalaki, pag-aalala, at takot na mawalan ng kontrol sa kanyang anak na babae. Sa huli, sinabi niya, "Sige, ngunit mayroon akong mga kondisyon." Nagpigil ng hininga ang buong silid, pati ako. "1 taon ka lang doon. Kailangan mong tumawag sa video bawat linggo para mag-ulat. At pagkatapos ng 1 taon, kailangan mong bumalik." Walang pag-uusap. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko alam kung dahil sa kaligayahan o dahil sa sakit, ngunit kahit papaano ay nanalo ako sa kalahati ng laban. Noong gabing iyon, nagpadala ako ng mensahe kay Juan. "Juan, naaalala mo pa ba ang babaeng Arabo na nagsabing gusto niyang pumunta sa Pilipinas? Aalis na ako." Maya-maya, sumagot si Juan, "Talaga? Ang galing mo, Mariam. Susunduin kita sa airport." Pagkabasa ko ng mensahe, muling tumulo ang aking mga luha. Sa pagkakataong ito, mga luha ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Alam ko lang na nagpasya na ako at walang makakapigil sa akin na pumunta sa Pilipinas. Ang halos 10 oras na biyahe mula Riyadh patungong Maynila ang pinakamahabang paghihintay sa aking buhay. Hindi dahil sa haba, kundi dahil sa bawat minutong lumilipas ay isang pakikibaka sa aking isipan. "Mariam, tama ba o mali ang ginagawa mo? Mariam, kung malalaman ng iyong ama na umiiyak ka sa eroplano, magbabago kaya ang isip niya? Mariam, paano kung ang Pilipinas ay hindi tulad ng pinapangarap mo?" Tumingin ako sa bintana ng eroplano. Sa ibaba ay mga kumpol ng ilaw mula sa isang lungsod na hindi ko pa napupuntahan ang Maynila, kung saan ko inilagak ang lahat ng aking pag-asa. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, isang hapon na may banayad na sikat ng araw. Paglabas ko pa lang ng pinto ng eroplano, narinig ko ang isang staff ng airport na nagsabi, "Welcome po, ma'am. Have a good day." Nabigla ako. Unang beses na may isang estranghero na nagsabi sa akin ng isang bagay na napakabanayad at magalang. Kahit hindi nila ako kilala, hinila ko ang aking maleta at dumaan sa immigration. Mabilis at magalang ang mga immigration officer, walang masusing pagtingin, walang simangot. Nagtanong lang sila ng ilang pangunahing tanong at ngumiti bago tatakan ang aking pasaporte. Natulala ako at nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Sa aking bansa, ang mga babaeng naglalakbay ng mag-isa ay laging tinatanong ng detalyado, tinititigan, tinatanong ulit, at sinusuri ang bawat detalye. Dito, pagdating mo lang ay malugod ka ng tinatanggap. Pumasok ako sa banyo ng airport, lumingon-lingon, walang pumapansin sa akin, walang nakatitig sa aking hijab, walang nanghuhusga. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa aking mukha, ang mukha na sa loob ng 27 taon ay nakatago. Huminga ako ng malalim at tinanggal ko ang aking hijab. Bumagsak ang aking buhok sa aking mga balikat. Tiningnan ko ang aking sarili, tunay na tiningnan ang aking sarili na para bang ngayon ko lang nalaman kung kanino ang mukhang ito. Gusto kong umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pakiramdam na maging totoo na humarap sa mundo bilang ako. Bumulong ako sa salamin, "Mariam, malaya ka na ba talaga?" Iyon ang unang sandali na nadama ng puso ko ang Pilipinas. Hila-hila ko ang aking maleta papunta sa International Arrivals Gate at doon nakita ko si Juan na nakatayo, hindi nakasuot ng mamahaling suit o masyadong kapansin-pansin, kundi isang simpleng Pilipinong lalaki, may hawak na maliit na karatula na may nakasulat, "Welcome Mariam to the Philippines." Parehong Tagalog at Arabic ang pagkakasulat. Kahit medyo hindi pantay, para sa akin, iyon ang pinakamagandang karatula sa buong buhay ko. Kumaway si Juan, na may malawak na ngiti. "Mariam, nakarating ka na talaga." Lumapit ako, nagkatitigan kami ng ilang segundo na para bang kinukumpirma ang pagkakaroon ng isa't isa sa totoong buhay. Huminga ako ng maluwag, "Juan, nandito na talaga ako." Tinulungan niya akong buhatin ang aking maleta. Natural na parang isang ugali ng mga Pilipino, ang mga lalaki ay laging tumutulong sa mabibigat na dala ng mga babae. Habang naglalakad kami papunta sa parking lot, nagtanong siya, "Pagod ka ba? Nauuhaw ka ba? May gusto ka bang kainin?" Naghanap na ako ng ilang halal na restaurant sa Maynila. Natigilan ako. "Alam mo ang halal?" Ngumiti si Juan. "Nag-research ako. Baka kasi mahirapan ka sa pagkain dito.
Kaya inilista ko na ang ilang mga lugar na ligtas para sa iyo. Bukas dadalhin kita. Diyos ko, sa aking bansa, bihirang mapansin ng mga lalaki ang mga detalye, lalo na ang kusang pag-aaral ng ibang kultura. Dito, isang Pilipinong lalaki ang naghanap ng impormasyon para tulungan ang isang dayuhang babae nang hindi hinihiling. Dinala kami ng sasakyan sa gitna ng Maynila. Nakaupo ako sa loob. Nakadikit ang aking mga mata sa bintana na parang isang bata na unang beses nakalabas sa mundo. Ang mga motorsiklo ay dumadaloy ng maayos. Ang mga matataas na gusali ay nagniningning. Ang mga coffee shop ay bukas hanggang gabi. Ang mga babaeng Pilipino na nakasuot ng t-shirt at maong ay nagmamaneho sa gitna ng trapiko ng walang takot. Namangha ako sa Riyadh. Kapag lumabas ang isang babae pagkatapos ng 7 ng gabi ay pinagtitinginan na. Dito, ang mga babaeng Pilipino ay nakangiti pa rin, nag-uusap, at malaya na parang iyon ay isang bagay na natural. Mahina akong sinabi, Juan, napakalaya ng mga babae dito. Mahinang sumagot si Juan na parang isang hininga. Ganyan ang Pilipinas, Mariam. May karapatan ang mga babae na mamuhay ayon sa gusto nila. Tumingin ako sa kanya sa unang pagkakataon sa aking buhay. Nakita ko ang isang sinag ng pag-asa na malinaw na lumitaw. Hinatid ako ni Juan sa isang studio apartment na inupahan na niya malapit sa universidad kung saan ako mag-aaral. Malinis, maliwanag, may maliit na kusina, may bintana na nakatanaw sa kalye, at may init na hindi ko pa naramdaman sa malaking bahay namin sa Riyadh. Sinabi niya, pinili ko ang lugar na ito dahil malapit sa paaralan, ligtas ang lugar, at may isang halal na restaurant sa kanto. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng maliit na silid na iyon, naninikip ang aking dibdib. Hindi pa ako kailanman inalagaan ng sinuman ng ganito. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa kontrol, kundi dahil sa tunay na pagmamalasakit. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang Pilipinas ay hindi lamang isang lupain ng kalayaan, kundi isang lugar kung saan may mga taong napakabait na nagpaparamdam sa isang babaeng tulad ko na may halaga ako. Tumingin ako kay Juan at ngumiti. Salamat, Juan. Siguro nakarating na ako sa tamang lugar. Unang gabi ko sa Pilipinas, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil naririnig ko ang paghinga ng lungsod. Sa Riyadh, ang gabi ay panahon ng katahimikan. Napakatahimik na maririnig mo ang tik-tak ng orasan. Ang mga kababaihan ay talagang hindi lumalabas ng mag-isa pagkatapos lumubog ang araw. Kung may mahalagang kailangan, dapat kasama ang ama o kapatid na lalaki. Ang gabi ay teritoryo ng mga lalaki, ang mga kababaihan ay dapat manatili sa bahay. Pero ang Maynila, naku, ang Maynila ay isang ganap na ibang kwento. Mga 8 ng gabi, kumatok si Juan sa pinto ng aking studio. Mariam, gusto mo bang maglakad-lakad sa lungsod? Maganda ang Maynila sa gabi. Medyo natakot ako. Gabi na, pwede ba akong lumabas mag-isa? Natawa si Juan. Dito, normal lang sa mga babae na lumabas sa gabi. Makikita mo ngayon. Nagsuot ako ng jacket, lumabas sa kalsada, at sa harap ko ay isang mundong ganap na banyaga. Napakabanyaga na akala ko ay pumasok ako sa isang modernong pelikula. Mula sa studio, dinala ako ni Juan papunta sa sentro. Ang mga motorsiklo ay dumadaloy, ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubuo ng isang nagniningning na linya. Ang mga matataas na gusali ay sumasalamin sa kalsada na parang mga nagliliyab na apoy. Ngunit ang pinaka-nagpagulat sa akin ay hindi ang mga sasakyan, hindi ang mga ilaw, kundi ang mga kababaihan. Nasa lahat ng dako ang mga kababaihan. Isang batang babae na nakasuot ng t-shirt at shorts, kumpiyansang nagmamaneho ng motorsiklo na parang isang mandirigma sa kalsada. Isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na babae ang kumakain sa labas ng bangketa, tumatawa ng malakas, walang pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao sa paligid. Dalawang iba pang babae ang nakaupo, umiinom ng milk tea, magkaakbay. Ang liwanag ng kanilang telepono ay nagpapailaw sa isang sulok ng kalye. Natigilan ako. Juan, bakit napakaraming babae dito? Ganyan ba talaga sila kalaya maglakad-lakad? Ngumiti si Juan. Sa Pilipinas,
Malayang naglalakad ang mga babae sa araw at gabi. Natahimik ako sandali. Hindi ko maintindihan kung bakit naninikip ang aking dibdib. Marahil dahil nasasaksiyan ko ang isang bagay na sa loob ng 20 taon ay hindi ko pinayagang gawin. Ang lumabas sa gabi nang walang takot na husgahan. Nagpatuloy ako sa pagtatanong, hindi ba sila natatakot na mabastos? Hindi ba sila natatakot na tanungin? Hindi ba sila natatakot na titigan? Iniiling ni Juan ang kanyang ulo, nag-iisip, magmasid ka lang, iba ang Pilipinas. Sa isang parke malapit sa Manila Cathedral, nakita ko ang dose-dose ng mga babae na nagjo-jogging, nag-e-ehersisyo, naglalakad sa gabi. Walang sigawan, walang mapanuring tingin, walang sipol tulad ng narinig ko mula sa mga estudyanteng nag-aral sa ibang bansa sa Europa. Nakita ko ang isang batang babae na may suot na earphones, tumatakbo habang mahinang kumakanta. Diyos ko, sa Riyadh, ang isang babaeng kumakanta sa labas sa gabi ay hindi mailarawan sa isip. Tumingin ako kay Juan. Juan, sa Europa, maraming mga lugar ang hindi ligtas para sa mga kababaihan sa gabi. Pero dito, nakikita ko ang mga tao na naglalakad ng napakatiwala sa sarili. Simpleng sumagot si Juan, dahil ang Pilipinas ay isang lugar kung saan iginagalang ang mga kababaihan, may mga CCTV sa lahat ng dako, may mga barangay tanod, may mga tindahan na bukas at maliwanag, at higit sa lahat, sa kulturang Pilipino, natural na protektahan ang mga kababaihan. Napabuntong hininga ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkamangha. Sa gitnang silangan, maraming lugar ang may maraming pulis, may mahigpit na batas, ngunit ang uri ng kaligtasan ay hindi para sa mga kababaihan na malayang maglakad. Sa Maynila, nakikita ko ang mga kababaihan na kalmado na parang sila ay nabubuhay sa isang lugar na para sa kanila. Dinala ako ni Juan sa Baywalk at sa harap ko ay ang ilog Pasig na kumikinang sa mga ilaw, ang mga matataas na gusali ay parang malalaking parola. Tinitigan ko ang tanawin, nanginginig ang aking puso. Maynila, mas maganda ka pa sa inaakala ko. Natawa si Juan. Alam ko, lahat ay nabibigla. Umupo kami sa isang bangko. Ang hangin sa gabi ay malamig. Tiningnan ko ang mga mag-asawang magkahawak kamay, mga grupo ng mga kabataan na kumukuha ng litrato, mga matatandang nagtitinda sa kalye na nakangiti sa mga customer, walang matigas na hangganan, walang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa mga kababaihan na tumawa at magsalita. Habang naglalakad, nagtanong ako kay Juan ng isa pang tanong. Juan, talaga bang hindi hinuhusgahan ang mga babae dito kapag nasa labas sila sa gabi? Umiling si Juan. Walang sinuman ang may karapatang humusga sa kanila. Ang mga babaeng Pilipino ay malalakas at sinusuportahan sila ng buong lipunan. Sinundan ko ng tingin ang isang grupo ng mga babaeng estudyante na dumadaan sakay ng motorsiklo, may hawak na tasa ng milk tea, masayang nagtatawanan. Sa Riyadh, ang mga babaeng iyon ay malamang na nasa bahay, naghahanda ng hapunan o naghihintay na matulog. Sa Europa, maaring kailangan nilang iwasan ang ilang madilim na kalye, ngunit sa Maynila, sila ay nabubuhay ng lubos. Isang katotohanan ang naging malinaw sa akin. Ang Pilipinas ay hindi lamang malaya. Pinaparamdam ng Pilipinas sa mga kababaihan na may halaga sila. Pagbalik sa studio, tumayo ako sa balkonahe at tumingin sa ibaba sa kalye. Maliwanag pa rin ang mga ilaw ng sasakyan, marami pa ring tao, ngunit ang aking puso ay payapa. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naintindihan ko ang pakiramdam na ito ang lugar kung saan ako maaaring mabuhay. Tumingin ako kay Juan at mahinang sinabi, Juan, salamat sa pagpapakita sa akin ng ibang mundo, isang mundo kung saan ang mga kababaihan ay hindi kailangang humingi ng pahintulot upang huminga. Tiningnan ako ni Juan, malumanay ang kanyang mga mata. Mariam, maligayang pagdating sa Pilipinas, ang bansa kung saan ang mga kababaihan ay laging may sariling lugar. Ngumiti ako, puno ng init ang aking puso. Noong gabing iyon, alam kong binuksan ng Maynila ang unang pinto ng kalayaan para sa akin, isang pinto na marahil ay hindi ko malilimutan habang buhay. Unang araw ko sa universidad sa Pilipinas, kinakabahan ako na parang sasabog ang aking puso. Sa Riyadh, ang mga babae ay pinapayagang mag-aral sa universidad, ngunit ang mga klase ay laging may malinaw na paghihiwalay. Ang mga lalaking professor
ay limitado ang pakikipag-usap sa mga babaeng estudyante. Kaya't pagpasok ko sa campus, halos masindak ako. Ang aking universidad ay parang isang maliit na bayan para sa mga kabataan. Malawak ang gate, malinis ang sementadong bakuran, malalago ang mga puno na humuhuni sa hangin at maririnig ang tawanan ng mga estudyante sa lahat ng dako. Tiningnan ko ang isang grupo ng mga babaeng estudyante na nakasuot ng uniforme na puting blusa at palda na naglalakad sa bakuran na parang mga malalayang ibon kaysa sa anumang imahe na nakita ko. "Hi, ma'am, kailangan mo ba ng tulong sa paghahanap ng klase?" Tanong ng isang Pilipinong estudyante na may ngiti. Tumango ako, naantig sa kabaitan na hindi ko madalas makita sa aking bayan. Pagpasok sa lecture hall, ang pinakanagpagulat sa akin ay hindi ang mga pasilidad o ang dami ng mga estudyante, kundi ang malayang kapaligiran sa pag-aaral. Ang mga Pilipinong estudyante ay patuloy na nagtatanong. Masigla silang nagtatalo. Nagbibigay sila ng mga opinyon na salungat sa propesor ng hindi sinasabihang bastos. Sa Riyadh, kung isang babaeng estudyante ang magtatanong sa isang lalaking propesor, lahat ng mata sa klase ay mapupunta sa kanya. Dito, ang debate ay normal, isang karapatan ng bawat estudyante. Ang katabi kong babae ay nagpaliwanag, sa Pilipinas, hinihikayat ng mga guro ang mga estudyante na magsalita. Hindi pagsasalita ang pinagsasabihan dito. Natawa ako. Sa aking bayan, ang labis na pagsasalita ang pinagsasabihan. Sa hapon, dinala ako ni Juan sa silid-aklatan ng universidad. Akala ko ang silid-aklatan ay isang tahimik na lugar lamang para magbasa. Ngunit hindi, ito ay isang malaking gusali na may maraming palapag, matataas na kisame, mainit na dilaw na ilaw. Bawat mahabang mesa ay puno ng mga estudyanteng nag-aaral ng grupo, nagdidiskusyon, at gumagawa ng takdang aralin. Nakatayo ako sa gitna ng espasyong iyon at naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang enerhiya ng tunay na pag-aaral, hindi pag-aaral dahil sa takot sa pagsusulit, kundi pag-aaral dahil sa pagnanais na umunlad. Tiningnan ko ang isang grupo ng mga babaeng estudyante na abala sa paggawa ng kanilang proyekto, nag-uusap sa 3 wika, Tagalog, Ingles at Hapon. Nagulat ako. Sa Riyadh, ang isang babae na marunong mag-Ingles ay isang kalamangan na, dito, nag-aaral pa sila ng Hapon, Korean at Chinese na parang normal lang. Bumulong ako kay Juan, napakalakas ng mga babaeng Pilipino. Ngumiti si Juan, magagaling talaga sila. Sa Pilipinas, lahat ay kayang gawin ng mga babae, negosyo, teknolohiya, politika, masasanay ka rin. Ngunit ang bagong mundo ay hindi laging puno ng rosas. Ang mga unang sugat ay dumating ng hindi inaasahan at mas malalim kaysa sa inaakala ko. Sa oras ng tanghalian, isang grupo ng mga estudyante ang tumingin sa akin at nagbulungan. Galing ba siya sa Saudi Arabia? Mayaman siguro, langis eh. Hindi ko alam kung extremist ba siya. Bakit hindi siya nakasuot ng hijab? Dapat nakasuot siya. Bawat pangungusap ay tumusok sa aking dibdib na parang maliliit na karayom. Hindi ko sila sinisisi, wala silang masamang intensyon, hindi lang nila naiintindihan. Ayokong magpakita ng kahinaan, ngunit nang umupo ako mag-isa sa isang sulok ng silid-aklatan, tuloy-tuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Bumulong ako sa aking bayan. Kulang ako sa kalayaan. Dito naman, minsan kulang ako sa pag-unawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Juan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na hindi ako okay. "Mariam, bakit ka umiiyak?" Pinunasan ko ang aking mga luha. May ilang mga estudyante na nagtanong ng mga bagay na nagparamdam sa akin na hindi ako kabilang. Umupo si Juan sa tabi ko. Mahina ngunit matatag ang boses. Hindi nila sinasadya. Pero kung may magpapalungkot pa sa iyo, sabihin mo sa akin, ipapaliwanag ko sa kanila na hindi katulad ng iniisip nila. Ikaw si Mariam, isang malakas, matalinong babae na karapat-dapat igalang. Ang pangungusap na iyon, kahit simple, para sa isang taong tulad ko, ito ang unang baluti na nagprotekta sa aking puso sa isang dayuhang kapaligiran. Nagsimula akong maghanap ng part-time na trabaho para mas makihalubilo, ngunit hindi ito madali. Sa unang lugar, sinabi ng manager. Paumanhin, nag-aalangan kaming tumanggap ng mga taga-gitnang silangan, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga customer. Sa pangalawang lugar,
Magaling ka sa Tagalog, pero baka matakot ang mga customer sa itsura mo. Umuwi ako at napaupo sa sahig. Hindi ako umiyak, naubos na ang aking mga luha, ngunit naninikip ang aking dibdib. Bakit kahit saan ako magpunta, tinitingnan ako ng may pagkiling. Nang ikuwento ko ito kay Juan, nagbago ang kanyang mukha. Hindi pwede, diskriminasyon iyan. Mariam, karapat-dapat ka sa isang mas magandang pagkakataon. Kinaumagahan, dinala ako ni Juan sa kumpanya ng import-export kung saan siya nagtatrabaho. Ang kanyang boss ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabait na ngiti. Tumayo si Juan sa harap ng kanyang boss at sinabi ng may pagmamalaki, "Sir, ito si Mariam, ang taong mas nakakaintindi sa merkado ng gitnang silangan kaysa kaninuman. Mahusay siyang magtagalog. Sa tingin ko, kailangan ng ating kumpanya ng isang interpreter at cultural consultant na tulad niya." Tiningnan ako ng boss, nagtanong ng ilang bagay sa Ingles, at pagkatapos ay sa Tagalog, sumagot ako ng matatas. Tumango-tango ang boss. "Nagpaplano kaming palawakin ang aming merkado doon. Kung gusto mo, maaari kang magsimula sa susunod na linggo." Natigilan ako, hindi dahil sa natanggap ako sa trabaho, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na may isang tao sa Pilipinas na nakakita sa aking tunay na halaga. Tumingin ako kay Juan, hindi ako makapagsalita. Ngumiti lang siya, "Mariam, karapat-dapat ka." Noong gabing iyon, pag-uwi ko sa studio, tumayo ako sa balkonahe at tumingin sa ibaba sa mga taong naglalakad. Naintindihan ko ang isang bagay, nang napakalinaw, ang Pilipinas ay hindi isang perpektong paraiso, ngunit dito, mahahanap ko ang aking lugar. Maaari akong mag-aral, magtrabaho, igalang at hikayatin. At higit sa lahat, mayroon akong isang taong tulad ni Juan na laging nasa likod ko para protektahan ako. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib at bumulong, "Mariam, nabubuhay ka na sa buhay na pinangarap mo." At ito ay simula pa lamang ng aking paglalakbay sa paghahanap ng aking sarili sa bansang tinatawag na Pilipinas. Ang pagtatrabaho sa kumpanya ni Juan ay isang ganap na kakaibang karanasan kumpara sa alam ko tungkol sa kapaligiran ng opisina sa gitnang silangan. Sa Riyadh, magkahiwalay ang espasyo ng mga lalaki at babae sa opisina, bihirang mabigyan ng mahahalagang posisyon ang mga babae, at bihirang umalis ang mga lalaki sa trabaho para lamang asikasuhin ang kanilang pamilya. Ngunit sa Maynila, baliktad ang lahat. Sa unang araw ko pa lang sa trabaho, inilagay ako sa grupo ng import-export. Nagulat ako nang makita ko ang mga lalaking Pilipino na empleyado na napakaseryoso, masipag at metikuloso sa kanilang trabaho. Ngunit ang pinaka-nagpagulat sa akin ay kung paano nila inaalagaan ang kanilang pamilya. Bandang 8 ng umaga, si Mang Lito, isang kasamahan ni Juan, ay kalalagay pa lang ng kanyang bag sa mesa nang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at mabilis na sinabi, "Opo, uuwi na po ako agad, dadalhan ko po ng almusal si Mrs. Akala ko may malubhang nangyari. Pala, may lagnat lang ang kanyang asawa at ayaw lumabas, kaya't umuwi siya para dalhan ng mainit na lugaw ang kanyang asawa bago bumalik sa kumpanya." Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin kay Juan. "Juan, normal ba iyon?" Nagkibit balikat si Juan na parang isang bagay na natural. Kapag may sakit ang asawa, dapat alagaan ng asawa. Sa Pilipinas, mabuti ang isang lalaking nag-aalaga sa kanyang pamilya. "Mariam, natigilan ako ng ilang segundo. Sa aking bayan, ang mga lalaki ay nag-aalaga sa kanilang asawa sa paraang nagbibigay ng pera, bihirang umuwi para magluto ng lugaw o mag-alaga kapag may sakit. Kung isang lalaking Arabo ang iwanan ang trabaho para umuwi at magluto ng lugaw para sa kanyang asawa, malamang ay tatawagin siyang mahina ng buong angkan. Dito naman, ito ay isang tanda ng kabaitan at responsibilidad." Noong hapon na iyon, nasaksihan ko pa ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Si Kuya Ramon, isang mas matandang kasamahan, ay nagpaalam na maagang umuwi. Tinanong ko si Juan, "May lakad ba siya?" Sumagot si Juan, "Linggo-linggo, dinadala ni Kuya Ramon ang kanyang ina sa doktor. Kahit malusog ang kanyang ina, dinadala pa rin niya para makasiguro." Nanikip ang aking dibdib, isang lalaking nagdadala sa kanyang ina sa doktor bawat linggo, na parang isang ritual ng pagmamahal. Sa aking bayan, karaniwang ang mga babae ang nag-aalaga sa mga matatanda.
habang ang mga lalaki ay nakatayo lamang sa tabi at nagpapasya. Ang tanawing iyon ay nagpalambot ng aking puso. Naisip ko, kung matututunan lang ng mga lalaking Arabo ang kalahati ng pagiging maalalahanin ng mga lalaking Pilipino, mas gagaan sana ang buhay naming mga babae. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay hindi pa dumarating. Isang hapon ng katapusan ng linggo, habang nagsusulat ng ulat si Juan, biglang pumasok si Ate May, isang kasamahan, at sumigaw, "Juan, biglang tumaas ang presyon ng nanay mo, papunta na ang ambulansya." Nanikip ang aking puso. Nakita kong namutla si Juan, ngunit hindi siya nataranta. Agad niyang inayos ang kanyang mga gamit at tumingin sa akin. "Mariam, samahan mo ako. Kailangan kita." Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Dumiretso kami sa bahay ni Juan. Nauna nang dumating ang ambulansya, mga 5 minuto lamang matapos tumawag ang pamilya na sa tingin ko ay napakabilis kumpara sa aking bayan. Tinulungan ng mga medical staff ang ina ni Juan na sumakay sa stretcher. Kinuha ang kanyang presyon ng dugo, kinabitan ng heart rate monitor, at sinuri ang kanyang mga reflexes. Nakatayo ako habang pinapanood ang eksenang iyon, nakanganga. Sa Riyadh, ang pagtawag ng ambulansya ay nangangailangan ng maraming proseso, minsan ay kailangang maghintay ng higit sa 30 minuto. Dito sa Pilipinas, 5 minuto lang, isang bilang na talagang hinangaan ko. Pagdating sa ospital, napakabilis ng mga pangyayari na halos hindi ko masabayan. Ipinapirma ng doktor ang pamilya sa mga papeles. Dinala ng nurse ang ina ni Juan sa silid para sa electrocardiogram. Isang batang doktor ang nagpaliwanag ng kondisyon sa isang mahinahong boses. "Huwag po kayong mag-alala, Kuya Juan. Pansamantala lang po ang pagtaas ng presyon ni nanay. Bibigyan po namin siya ng suwero at oobserbahan sandali. Magiging maayos din po siya." Pinagmasdan ko ang bawat kagamitan, ang EKG machine, ang IV drip, ang monitor na nagpapakita ng mga vital signs. Lahat ay moderno, malinis at propesyonal. Sa maraming bansa sa gitnang silangan, ang mga katulad na kagamitan ay matatagpuan lamang sa mga mamahaling pribadong ospital. Dito, sa isang pampublikong ospital, nakita ko ang isang nakakagulat na antas ng modernidad. Bumulong ako kay Juan. "Juan, hindi ko akalain na ganito kabilis at kahusay ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas." Ngumiti si Juan ng may lungkot. "Sa Pilipinas, kapag may nangyari sa aming mga mahal sa buhay, labis kaming nag-aalala kaya't kailangan namin ng mabilis na serbisyong medikal. Buti na lang at mahusay ang serbisyo dito." Isang bagay ang lubos na nagpaantig sa akin, ang paraan ng pag-aalaga ni Juan sa kanyang ina. Hindi siya umalis sa tabi niya. Tinanong niya ang doktor sa bawat detalye ng mga resulta. Kinumutan niya ang kanyang ina, inayos ang unan, at pagkatapos ay tumingin sa akin. "Mariam, uminom ka ng tubig. Sanay na ako, pero baka pagod ka na." Umiling ako ngunit sa loob ko ay parang may pumipiga. Isang lalaki, sa gitna ng pag-aalala sa kanyang ina, ay naaalala pa ring tanungin kung pagod ako. Sa mundong ito, ang tunay na kabaitan ay laging ang pinaka-nakakaantig. Habang naghihintay kami ng resulta mula sa doktor, sinabi ko kay Juan, iba talaga ang mga lalaking Pilipino. "Nakikita ko kayong nagtatrabaho, nag-aalaga ng asawa, ina at anak, isang bagay na bihira sa aking bayan." Nag-isip si Juan at pagkatapos ay sinabi, "Sa Pilipinas, ang isang mabuting lalaki ay isang taong marunong magbahagi, hindi isang taong malakas ang boses." Ang pangungusap na iyon ay parang isang palaso na tumama sa aking puso. Kung may isang bagay na pinakakailangan ng mga babae sa gitnang silangan, iyon ay isang lalaking marunong magbahagi. Mabilis na gumaling ang ina ni Juan. Nagreseta ang doktor ng gamot, nagbigay ng ilang payo, at ang gastos sa pagpapagamot ay isang maliit na bahagi lamang kumpara sa presyo sa aking bayan. Talagang nagulat ako. "Juan, bakit napakamura?" Mahinang sumagot siya. "Dahil gusto ng Pilipinas na lahat ng mamamayan ay magamot. May pera man o wala, dapat ay mabigyan ng maayos na paggamot." Tiningnan ko ang resibo at naramdaman kong nanlamig ang aking likod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. Ang Pilipinas ay hindi lamang mabait sa kanyang mga mamamayan. Ang Pilipinas ay makatarungan. Noong gabing iyon, nang ihatid namin ang ina ni Juan sa bahay, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Hija Mariam, salamat sa pagsama mo kay Juan dito." Tumango ako. Nangingilid ang mga luha,
Ngunit hindi ko inaasahan na ang eksena sa ospital noong araw na iyon ay magiging isang mahalagang patunay na magpapatunay sa aking ama, isang konserbatibong lalaki mula sa gitnang silangan, na aminin, ang Pilipinas ay mas sibilisado kaysa sa maraming bansang narinig na niya, at iyon ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Dumating ang text ng aking ama, isang gabing bahagyang umuulan. Nakaupo ako sa balkonahe ng studio, pinapanood ang mga nagniningning na ilaw ng Maynila, payapa ang aking puso nang mag-vibrate ang aking telepono. Mariam, umuwi ka kaagad. Pinili na ng pamilyang Al-Rashid ang kanilang anak na lalaki bilang iyong magiging asawa. Lilipad ako papuntang Pilipinas bukas para sunduin ka. Natigilan ako. Nanginginig at nanlalamig ang aking mga kamay. Parang may pumipiga sa aking puso. Naiintindihan ko ng lubos na kapag ang aking ama na mismo ang lumipad papuntang Pilipinas, nangangahulugan itong desidido siyang iuwi ako sa kahit anong paraan. Para sa kanya, hindi umiiral ang konsepto ko ng kalayaan. Tinawagan ko agad si Juan sa gitna ng pagpatak ng ulan sa labas. Juan, darating ang ama ko sa Pilipinas. Pipilitin niya akong umuwi. Hindi ko alam ang gagawin. Natahimik si Juan ng isang segundo at pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na kasing tigas ng bato. Mariam, hindi ka mag-iisa. Ako ang bahala. Nanikip ang aking dibdib, ngunit hindi ako masyadong umasa. Kinabukasan, sinundo ko ang aking ama sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas niya sa pinto, nakita ko ang pamilyar na mukha ng lalaking nagpalaki sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay mas mahigpit kaysa dati. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, walang abaya, walang hijab, walang nagbabantay. Kumunot ang kanyang noo. Mariam, ganito ka na ba nagbago? Paano mo nagawang humarap sa akin ng ganito? Sinubukan kong manatiling kalmado. Ama, ito ang Pilipinas. Dito, nabubuhay ako bilang ako. Ang pangungusap na iyon ay parang apoy na itinapon sa langis. Mabuhay bilang ikaw? Sa ating bayan, mayroon kang pamilya, karangalan, tradisyon. Ano ang mayroon ka dito? Isang lalaking nagpapabaliw sa iyo hanggang sa makalimutan mo ang iyong pinagmulan. Kinagat ko ang aking labi. Alam kong galit si ama dahil natatakot siyang mawala ako. Ngunit hindi niya naiintindihan na sa Pilipinas ko natagpuan kung sino ako. Isinakay ko si ama sa taxi. Umupo siya sa tabi ko, tahimik ngunit puno ng galit. Bumulong siya sa Arabic, walang espesyal sa bansang ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nababaliw dito. Tumingin ako sa bintana, sa mga malilinis na kalsada, maingay na trapiko, mga babaeng kumpiyansang nagmamaneho, mga estudyanteng nagtatawanan pagkatapos ng klase. Bumulong ako, maiintindihan niyo rin po. Pagdating sa studio, naghihintay si Juan sa labas ng pinto. Hindi siya natatakot, hindi yumuyuko, hindi nanunuyo. Lumapit siya at bumati sa isang magalang ngunit matatag na boses. Magandang araw po, ako po si Juan. Tiningnan siya ng aking ama mula ulo hanggang paa. Malamig ang tingin na parang disyerto sa gabi. Ikaw pala. Ikaw ang nanukso sa aking anak na babae. Naiwanan ang kanyang pamilya, tradisyon, relihiyon. Sino ka sa akala mo? Yumuko si Juan ng magalang at pagkatapos ay tumingala, diretso ang tingin at hindi nanginginig. Nagkakamali po kayo. Hindi ko po kailanman tinukso si Mariam. Iginagalang ko lang po siya, isang bagay na wala siya sa kanyang bayan. Nagulat ang aking ama. Nagpatuloy si Juan. Mahal ko po si Mariam at gusto kong protektahan ang kanyang karapatang mabuhay. Ang karapatang maging siya. Nakatayo ako sa tabi. Malakas ang tibok ng aking puso. Kailanman ay hindi ko pa nakita ang isang lalaking naglakas loob na magsalita ng diretso sa aking ama ng ganoon. Nagngangalit ang ngipin ng aking ama. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang humarap sa aming pamilya? Mahinahon ngunit matatag na sinabi ni Juan. Kung wala pa po, patutunayan ko po. Ang hangin ay napakabigat na tila sa sabog. Sa huli, iwinagayway ng aking ama ang kanyang kamay. Hindi ako makikipag-usap sa iyo, Mariam. Maghanda na tayo para umuwi. Hinila niya ang aking kamay ngunit binitiwan ko ito. Ama, hindi ako uuwi. Natigilan ang aking ama. Mariam, naglalakas loob kang sumuway sa akin. Hindi po ako sumusuway sa inyo.
Pinipili ko lang po ang aking buhay. Iyon ang sandaling nakita kong tunay na nasaktan si Ama, ngunit alam ko rin na ito ang unang pagkakataon na tumayo ako para sa aking sarili. Humakbang si Juan, matatag ang boses. Tito, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Itinaas ng aking ama ang kanyang mga braso. Anong pagkakataon? Huminga ng malalim si Juan. Kung hindi po kayo naniniwala na mahal ko si Mariam, handa po akong pumunta sa Saudi Arabia at manirahan sa inyong pamilya para subukan ninyo ako. Napanganga ako, pati ang aking ama ay natigilan, ang buong silid ay napuno ng malalim na katahimikan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Iba ang Saudi Arabia sa Pilipinas, ang mga batas, kultura, relihiyon ay ganap na magkaiba. Inilagay ni Juan ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Alam ko po at handa po ako. Matagal na tiningnan ng aking ama si Juan, napakatagal, at pagkatapos ay sinabi, "Sige, hihintayin kita sa Riyadh. Kung makakatagal ka ng 3 buwan, pag-iisipan ko." 2 buwan pagkatapos, dumating si Juan sa Riyadh. Sinundo ko siya sa airport. Sa pagkakataong ito, ako naman ang naghihintay sa kanya. Tulad ng paghihintay niya sa akin sa Ninoy Aquino. Nakasuot siya ng tradisyonal na puting tob na inihanda ng aking ina. Ang pagsusuot pa lang ng damit na iyon, sa gitna ng 42 degree na init ay isang pagsubok na. Ngunit hindi nagreklamo si Juan. Ngumiti siya, "Mariam, okay lang ako." Hindi naging madali ang 3 buwan sa Riyadh. Kailangan niyang mag-aral ng ilang salitang Arabic araw-araw. Kailangan niyang kumain ayon sa oras ng pamilya. Kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng paghihiwalay ng lalaki at babae. Kailangan niyang magdasal sa takdang oras. Kailangan niyang matutunang yumuko kapag pumapasok sa malaking silid. Kailangan niyang tiisin ang init na nakakasakal. Ngunit ang pinaka-nakaantig sa akin ay hindi ang kanyang pagtitiis, kundi kung paano siya umangkop ng may tunay na paggalang, walang reklamo, walang hinaing. Pinagmamasdan siya ng aking ama araw-araw. Sinubok niya si Juan sa pamamagitan ng sunod-sunod na tanong, "Kaya mo bang iuwi si Mariam para bisitahin ang kanyang bayan? Igagalang mo ba ang relihiyon ng aking pamilya? Pananagutan mo ba kung magkaproblema si Mariam?" Sinagot ni Juan ang bawat tanong ng mahinahon, taos-puso, at walang pag-iwas. Si Mariam ang mahal ko, at ang paggalang sa kanyang pamilya ay isang bagay na natural. Noon ko, unang nakita na nag-alinlangan ang tingin ng aking ama. 3 buwan pagkatapos, tinawag ako ng aking ama sa kanyang silid. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, mabigat ngunit hindi nagalit. "Mariam, ang lalaking iyon ay isang tunay na lalaki." Natigilan ako, ang aking ama, ang pinakamahigpit na tao sa aking buhay, sa unang pagkakataon ay umamin sa isang napakahalagang bagay. Nagpatuloy siya. Iginagalang niya ang ating kultura, mahal ka niya. Tiniis niya ang isang pagsubok na kahit maraming lalaki sa ating bayan ay hindi makakayanan. Tinatanggap ko siya. Nagsimula akong umiyak. Niyakap ako ng aking ama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang aming maliit na kasal ay ginanap sa Pilipinas. Tinanggap ako ng pamilya ni Juan ng may tunay na init. Niyakap ako ng ina ni Juan at sinabi, "Mariam, mula ngayon, anak na kita." Ngumiti ako. Walang tigil ang pagtulo ng aking mga luha. Pagkatapos ng kasal, nagtrabaho ako sa isang sentro para sa palitan ng kultura ng Pilipinas at gitnang silangan, tumutulong na ikonekta ang dalawang kultura na tila napakalayo sa isa't isa. At ang pinakamahalaga, nagdalantaw ako sa aming unang anak, isang bata na lalaki sa gitna ng 3 kultura, 3 wika, ngunit ang kanyang puso ay magdadala ng diwa ng Pilipinas, kalayaan, kabaitan, at paggalang sa kababaihan. Isang beses, tumawag sa video ang aking ama. Nakita niya akong naninirahan sa Pilipinas at sinabi, "Mariam, nagkamali ako. Mas mabuti ang Pilipinas kaysa sa maraming bansang alam ko. Naiintindihan ko na kung bakit mo pinili ang lugar na iyon." Ngumiti ako. "Ama, binigyan ako ng Pilipinas ng isang bagong buhay at alam kong iyon ang katotohanan. Dahil ang Pilipinas ay hindi lamang ang lugar kung saan ko natagpuan ang pag-ibig, ito ang lugar kung saan ko natagpuan ang aking sarili. Isang bansa na nagpapahanga sa mundo, isang lugar kung saan ang mga kababaihan ay maaaring tumayo ng may pagmamalaki.
Isang pangalawang tahanan na tinatawag ko sa dalawang sagradong salita. Pag-asa. Kung may magtatanong sa akin, si Mariam, kung anong sandali sa aking buhay ang nagparamdam sa akin na tama ang landas na aking pinili, hindi ko sasabihin ang tungkol sa kasal, hindi tungkol sa sertipiko ng kasal, at hindi rin tungkol sa 3 buwang pagsubok ni Juan sa Saudi Arabia. Sasabihin ko ang tungkol sa isang napakaordinaryong hapon. Nakatayo ako sa maliit na kusina sa Maynila, pinapanood si Juan na abala sa paghihiwa ng mga gulay para sa isang pagkaing Arabo na itinuro ko sa kanya. Sa labas, maririnig ang tawanan ng mga bata, ang mahinang tunog ng sungay ng nagtitinda ng tinapay at ang sikat ng araw sa hapon na bumabalot sa mga matataas na gusali ng isang mainit na dilaw na kulay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na tila simple. Ako ay nabubuhay, tunay na nabubuhay. Hindi nabubuhay ayon sa isang hulma, hindi nabubuhay para bigyang kasiyahan ang tradisyon, hindi nabubuhay para tanggapin, kundi nabubuhay bilang isang buong tao, may karapatang magmahal, may karapatang magkamali, may karapatang mangarap, may karapatang maging malaya. Tumingin ako kay Juan at sinabi, Juan, alam mo ba? Kung hindi ako pumunta sa Pilipinas noon, malamang ay tatanda ako sa isang kahon na itinayo ng iba para sa akin. Ibinaba ni Juan ang kutsilyo. Tiningnan ako ng mabait na mga mata ng isang Pilipinong lalaki. Ang mga matang pinagkatiwalaan ko mula pa noong una kaming magkita. Mariam, hindi ka lang pumunta sa Pilipinas para hanapin ang pag-ibig, pumunta ka para hanapin ang iyong sarili. Ang pangungusap na iyon ay dinala ko sa buong buhay ko. Maraming kababaihan sa buong mundo, sa malalayong lugar, ay nabubuhay pa rin sa mga aparador na walang rehas tulad ko noon. Mayroon silang mga pangarap, may talento, may pusong gustong abutin ang mundo ngunit pinipigilan ng mga batas, paghuhusga at mahigpit na tingin. Kung mayroon man sa kanila na makarinig ng kuwentong ito, gusto kong sabihin, huwag sumuko sa inyong mga pangarap. At kung isang araw ay kailangan ninyo ng isang lugar para magsimulang muli, isipin ninyo ang Pilipinas. Tinanggap ako ng bansang ito ng may bukas na mga bisig. Trinato ako ng mga tao dito ng may tunay na kabaitan. Ang mga lalaking Pilipino na nakilala ko, hindi lamang si Juan, ay nagparamdam sa akin na ang paggalang sa kababaihan ay hindi isang pribilehiyo kundi isang bagay na natural. Ang Pilipinas ay hindi perpekto, ngunit ang pagiging totoo, init at pagkamakatao ng bansang ito ang nag-alaga muli sa aking puso, na dating nalanta dahil sa matagal na pagkakakulong. At kung kailangan kong gumamit ng isang salita lamang para ilarawan ang Pilipinas, tulad ng sinabi ko sa libu-libong mga taga-subaybay ng aking kwento sa internasyonal na social media, pipiliin ko ulit ang salitang iyon. Pag-asa, pag-asa para sa mga kababaihan, pag-asa para sa mga nangangarap ng ibang buhay, pag-asa para sa mga pusong akala ay nakakandado na, pag-asa para sa mga naniniwala na ang pag-ibig ay maaaring malampasan ang mga hangganan, kultura at relihiyon. Ako si Mariam, isang babaeng dating tumakas mula sa isang mapang-aping buhay. Nais kong magpadala ng aking taos-pusong pasasalamat sa bansang ito. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin kung ano ang kalayaan. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin kung ano ang kaligayahan. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin kung ano ang pag-ibig at salamat sa mga lalaking Pilipino, mga taong tulad ni Juan na nagpabago sa paningin ng buong mundo at napasabi. Pala, ang pinakamagandang pag-ibig minsan ay nasa Pilipinas. M.